kapatid. Nandito ako kapatid na magpapaliwanag ng paulit-ulit na si Jesucristo at ang Ama ay iisa lang kapatid. Basahin natin kapatid upang maunawaan natin ng mabuti ang mga nasusulat dito kung bakit si Jesucristo ang ating tunay na Diyos Ama. Dahil si Jesucristo at ang Ama kapatid ay isa lang kapatid, iisang Diyos lang kapatid. Hindi dalawang persona o dalawang tao o dalawang Diyos, kundi iisang Diyos. At ang Ama at ang Anak ay kumakatawan ito kay Jesucristo. Basahin natin dito sa John 25 kapatid. Sa John chapter 10 verse 25. Sinagot sila ni Jesus, "Sinabi ko sa inyo at hindi kayo nagsisampalataya. Ang mga gawang ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay siyang nangagpapatutuo sa akin." Napakalinaw kapatid na sinabi ni Jesucristo na ang lahat ng kanyang mga ginagawa sa pangalan ng Ama ay siyang nangagpapatutuo sa Kanya. Ibig sabihin kapatid, yung mga himala na ginawa ni Jesucristo kapatid, yung binuhay na yung patay, yung pinagaling na yung pilay kapatid, yung binigyan niya ng liwanag yung mga bulag at nakakita na ulit, yung mga himala na ginawa ni Jesucristo sa pangalan ng Ama kapatid, yun ang nagpapatunay kapatid na siya at ang Ama ay iisa. Kaya't sabi ni Jesucristo dito sa verse 28 kapatid, "At sila'y binigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanmay hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang aking Ama nasa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat, at hindi sila maaagaw ninuman sa kamay ng Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Dahil kapatid, ang lahat ng ginawa ni Jesucristo kapatid sa pangalan ng Ama, yung binuhay na yung patay, yung pinagaling na yung mga pilay, yung pinagaling na yung mga bulag, yun ang tunay na ebidensya kapatid na nagpapatutuo kay Jesucristo kapatid na siya ang tunay na Diyos Ama. Ibig sabihin kapatid, ang ginagawa ng Diyos kapatid ay makikita natin, ang ginagawa ng Diyos Ama kapatid ay makikita natin sa mga ginagawa ni Jesucristo. At ang mga himala na ginawa ni Jesucristo, yun ang tunay na ebidensya na siya ang tunay na Diyos Ama. Kaya't sabi niya kapatid na ako at ang Ama ay iisa. Yun ang tunay na katibayan kapatid kung bakit si Jesucristo ang tunay na Diyos Ama. Dahil ang lahat ng kanyang ginagawa sa pangalan ng Ama ay siyang nangagpapatutuo sa kanya. Ibig sabihin kapatid, ang lahat ng himala na ginawa ni Jesucristo sa pangalan ng Ama, yung binuhay na yung patay, yung pinagaling na yung pilay, yung pinagaling na yung mga bulag, yun ang tunay na ebidensya kapatid na si Jesucristo ang tunay na Diyos Ama. Ang ginagawa ng Diyos Ama kapatid ay siyang ipinapakita ni Jesucristo kapatid. Kaya't sinabi niya ni Jesucristo kapatid na ako at ang Ama ay iisa. Kaya aalamin natin kapatid na si Jesucristo ang walang hanggang Ama doon sa lumang tipan ayon kay Propeta Isaiah kapatid. Okay kapatid, bago pa
ang bagong tipan, hinulaan na ni Propeta Isaya si Jesucristo kapatid, ang batang lalaki. At ayon kay Propeta Isaya kapatid, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangamanghang Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. At ang batang lalaki ito na hinulaan ni Propeta Isaya kapatid, na lumitaw doon sa bagong tipan, walang iba kundi si Jesucristo kapatid. Dahil si Jesucristo lang ang Diyos Ama, ang walang hanggang Ama, ang makapangyarihang Diyos, ang kamangamangang tagapayo, ang prinsipe ng kapayapaan. Siya lamang ang Diyos Ama na nagkatawang tao kapatid. Ibig sabihin kapatid, si Jesucristo ay walang hanggang Ama, makapangyarihang Diyos na nagkatawang tao. Yun ang ibig sabihin ni Propeta Isaya kapatid. Dahil malinaw na malinaw kapatid na si Jesucristo ay ipinanganak sa banal na Espiritu Santo. Tandaan nyo ng mabuti kapatid. Ang ipinanganak sa laman ay sa laman nga. At ang ipinanganak sa Espiritu ay sa Espiritu nga. Tandaan nyo ng mabuti kapatid. Si Jesucristo ay ipinanganak sa Espiritu. At ang Diyos kapatid ay Espiritu. Tandaan nyo yan ng mabuti kapatid. Ang Diyos kapatid ay Espiritu. So ibig sabihin si Jesucristo ay Diyos na nagkatawang tao. Siya ay Espiritu kapatid na nagkatawang tao upang ipakita sa mga tao na siya ang tunay na Diyos Ama, dahil ang lahat ng kanyang mga ginagawa kapatid sa pangalan ng Ama ay siyang nagpapatutuo sa kanya na siya at ang Ama ay iisa. Kaya't sabi ni Jesucristo kapatid sa John 10:30, ako at ang Ama ay isa. Okay kapatid, pupunta tayo sa Revelation upang maunawaan natin ng mabuti na si Jesucristo talaga ang Alpha at ang Omega, ang makapangyarihang Diyos sa lahat, ang anak ng tao. Okay kapatid, nandito tayo sa Revelation kapatid. Revelation chapter 1 verse 8. Sabi dito ni Jesucristo kapatid, ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon ng nakaraan at sa darating, ang makapangyarihan sa lahat. Si Jesucristo ang nagsabi niyan kapatid, dahil siya ang Alpha at ang Omega. Dahil kapatid, malalaman natin dito sa Revelation chapter 1 verse 17. Sabi dito sa verse 17 kapatid, at sabi ni John dito kapatid, at nang siya'y aking makita ay nasubsob akong waring patay sa kanyang paanan, at ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinasabi, huwag kang matakot. Ako'y ang una at ang huli. At dito naman sa verse 18 kapatid, at ang nabubuhay at ako'y namatay, at narito ako'y nabubuhay magpakailanman, at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hadis. Okay kapatid, tandaan nyo ng mabuti kapatid, walang ibang namatay at walang ibang nabuhay kundi si Jesucristo lamang. So ibig sabihin, ang Alpha at ang Omega ay kumakatawan kay Jesucristo. So ibig sabihin kapatid, si Jesucristo ang ating walang hanggang Ama. Dahil ayon sa Revelation 21, pupunta tayo sa Revelation 21 verse 6 and verse 7 kapatid, upang alamin na si Jesucristo ang tunay na Diyos Ama, ang Alpha at ang Omega.
Okay, kapatid. Dito sa Revelation, dito na tayo sa Revelation chapter 21 verse 6 kapatid at verse 7. Sabi dito kapatid ng Alpha at dito sa verse 6 kapatid. At sinabi niya sa akin, nagawa na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking paiinuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Ang magtatagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito at ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Tandaan nyo ng mabuti kapatid. Napakalinaw dito kapatid na sinabi ni Jesucristo kapatid na ang magtatagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito at ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Okay kapatid, di ba si Jesucristo lang ang namatay at nabuhay? So ibig sabihin ang Alpha at ang Omega ay kumakatawan kay Jesucristo. So ibig sabihin kapatid, si Jesucristo ang ating tunay na walang hanggang Ama. At sa mga duwag kapatid, dito naman sa verse 8 kapatid. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakikiapid at sa mga mangangaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagninigas na sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Tunay ang ikalawang kamatayan kapatid. Tunay ang ikalawang kamatayan kapatid. Yan ang tandaan nyo. Dahil naglalagablab na kapatid, ang galit talaga kapatid, naglalagablab lang kapatid. Naghihintay lang sa hudyat ng Diyos kapatid. Kayong sumasamba sa mga rebulto na akala nyo na ang rebulto ay makakaligtas sa inyo. Tandaan ninyo, ang ikalawang kamatayan, ang ikalawang kamatayan ay totoo. At ang susi sa hadis at sa kamatayan ay nasa aking Panginoong Diyos Ama na si Jesucristo. Sa pagbabalik niya, doon na tayo magkikita. Magkikita tayo doon sa impyerno. Dahil ang misyon ko ay ipahayag lang ang pangalan ni Jesucristo, kapatid, na siya ang tunay na Diyos Ama. Maaabo kayo, kayong lahat ng mga kasuklam-suklam, mga duwag, mapagsamba sa Diyos-Diyusan at ang lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Nako kapatid, ikalawang kamatayan na yan kapatid. Ang pinag-uusapan natin dito ang kaligtasan. Okay kapatid, kita-kit sa impyerno.